kanyang yumi at ganda, dayuhan ay tumulo ang laway. Pati natin mga kababayan, tumulo din ang laway. Hey, hey, good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino, lalo higit sa aking mga kahanay sa 99.9% it's sa puwerang Pilipino, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Yan, ayos na po natin, ano po, maging sa masulok ng mundo. Ayun na po, tuloy-tuloy na po natin ang ating kilatisan. Abay, hala, sige. No? Alam niyo ba, paalala ko lang ha, baka may nakakalimot na sa inyo. Sa araw na ito, 21 ng Agosto 1983, no? Sa ika-4 na pagkakataon, gumulong na naman ang paglalakbay ng puwersa 99.9% it's sa puwera patungo sa kalayaan sa diwa ng demokrasya. Opo. Yung unang pagkakataon laban sa Espanya, pangalawa sa Amerika, pangatlo sa Japan, at pang-apat sa rehimeng Marcos na nag-umpisa sa araw po na ito. Ang masaklap, muli na naman po tayong nabigo. Nabigo po ang ating pangarap Pinoy na never again may mga-aalipin, may diktador na mga-aalipin sa atin, dadapurak sa ating mga karapatan at pagnanakawan po ang ating kabangbayan. Ay nako, pangarap Pinoy na makapagtatatag ng makatarungan at makataong lipunan. Kaya ang kahindik-hindik po na tanong na nagmamakaawa para sa ating mga sarili ay ating maitatanong. Aba pa din mo po. Saan ba tayo nagkamali? Saan tayo nagkamali? Bakit hanggang ngayon 333 anyos tayo inalipin ng mga Kastila? Sa mga Amerikano, bagamat hindi ho tayo inalipin, bagamat tayo po binigyan ng edukasyon, sinanay sa mga prinsipyo ng demokrasya, at ginawaran ng ating kalayaan, abay, mahaba-haba din po yun. Humigit kumulang 50 anyos din po yun, no po? Sa rehimeng Marcos, 20 anyos. At simula po noon, napatalsik na natin ng ating mga nang aalipin sa atin ng mga dayuhan, pati na kababayan. Abay, ilang taon na lumipas? Dekada na. Halos kalahating siglo na naman. Humigit kumulang 37 anyos na po lumipas. Alipin pa rin po tayo. Saan tayo nagkamali? Yan po ang ating kikilatisin. Ano po? Sa episode na ito, kapit lang po kayo rin sa inyong mga kinauupuan at baka kayo po ay magsipag laglagan. Ano po? Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ito po, founder ng Philippine Trial by Jury Movement. Ito po, na nagsusulong ng pagpairal ng jury justice system sa bansa, the epitome of democracy, patas na hukuman, no one is above the law, na siya pong pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Ako din po, founder at national president ng Partido Demokratiko o Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang ating pong chairman rito ay si
Major General Renato P. Miranda, retired, at ang ating pong Secretary General rito ay si Attorney Melchor Magdamo. Ano po? Pahirit po. Pahirit po. Parang awa na po ninyo ng suporta. Pasyalan po ang ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Ano po? Mr. Juror Cruzada kontra Corracot. At mag-subscribe po kayo. Libre lang naman po. Wala kayong iintindi na babayaran. Ano po? At pakilike po ninyo kung magugustuhan po ninyo ang ating pong isinusulong, ang ating pong dakilat na lisay na advokasya na pakikinabangan tiyak ng halos lahat. Halos lahat po tayo. Lalo't higit sa hanay ng 99.9% puwersa ay sa pwera. Ano po? Kung hindi man lahat tayo makikinabang. At pakishare po ninyo. Nang sa ganun ay marami po tayong maimumulat at marami pong susuporta sasama sa ating kausa, sa ating dakilat na lisay na layunin, adhikain, ano po, nang sa ganun, sa puwera na po tayo. Tayong mga puwersa 99.9% sa puwera, sa kasalukuyang henerasyon, maging sa ating pong mga kaapu-apuhan. Sa ating mga kaapu-apuhan, hanggang sa mga susunod pa pong salin lahing kayo manggi, till His kingdom come. Ano po? Pahirit po ng suporta. Ano po? So, kahapon po, nagbalik-taktakan sa Senado, sa komitiba ni Senadora Risa Hontiveros. Ang kanila pong paksa ay ang pagsusulong dito pong anti-political dynasty law. Ano po? Batas kontra dinastiya politika. Up to, di pa nila matukoy. Ano ba? First, second, third, fourth degree of consanguinity or affinity or what? Hindi pa po nila batid. No? Kasalukuyan pa silang kung sa Ilonggo pa nagapalitik. Nagapalitik. Ibig sabihin ay inuukil-kil pa po nila ang kaibuturan ng kanilang kamalayan, ng kanilang sentido komon kung alin ang alin. Ano po? So ang tanong, nakahindik-hindik. Anong anting-anting meron ang isang anti-political dynasty bill, ano po, para tuldukan, epektibo nitong maharang ang rumaragasan daluyong ng korupsyon. Ano? Meron ba? Sige po. Yan po ang ating pagdidiskitahan po ngayon. Kaya tara na. Umpisa na po natin ng balitaktakan sa pamamagitan po ng ating photo komentaryo. Para na sa ganun mas malinaw pa po natin mapagsino ang mga bagay-bagay, matutunghayan at makapagdesisyon po tayo batay po sa ating sentido komon. Sentido komon ng pangkaraniwang tao po lamang. Hindi po natin kailangan maging may matayog na pinag-aralan o malalim na kaalaman sa batas para po matuklasan po natin, mahanap po natin ang katotohanan sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa ating mga buhay-buhay. So yan po, the Filipino is worth dying for. Ayon po kay Gat Ninoy Aquino, Benigno S. Aquino Jr. Ano po? Ayun po ay Ninoy Aquino Day. At ang kanyang pamuso po, ito po sinulat niya ito habang siya nasa kulungan po. Sumulat po siya sa kanyang kaisa-isang mga anak na lalaki, si Noynoy Aquino na namayapa na rin, sumalangit nawang panapaluluwa. At ang sabi niya rito, may quotation po siya. Na ang sabi, it is better to try and fail than fail to try and forever experience the inestimable loss of what might have been. Mas mabuti anya na sumubok at mabigo kaysa mabigo sumubok at habang buhay mong
pagsisisihan, ano ho, kung ano kaya ang posibleng nangyari kung ikaw ay sumubok. Kaya ang anak nga niya, si Ninoy Aquino, sumubok din po sa larangan ng politika. No? Di naman sa akin tinatawaran ng abilidad ni dating Pangulong Noynoy, pero ako po ay nag-email sa kanya. Sinubukan ko pong maipresenta sa kanya ang beauty na hukuman trial by jury. Sapagkat batid ko po, gaano man kabusilak ang puso ng presidente sa ating bansa. Sama mo na mga senador, mga mambabatas, gaano man kabusilak ang kanilang puso, or malalim man ang kanilang, matayog man ang kanilang katalinuhan, malalim man ang kanilang kaalaman sa batas. Kahit ganon sila, ganon ang pagkatao nila, hindi po sapat yun. Ang mabuting kalooban, mabuting hangarin, hindi nga ba may kasabihan, even the road to hell is paved with good intentions? Hindi po ba? May ganon eh. Kaya, pansinin po ninyo, sa Vatican, nung ilang dekada na nakalipas, umusbong, lumutang po yung matindi, talamak na korupsyon din sa Vatican. Muli na namang lumutang ngayon ang usapin. Nagkakagulo po ngayon sa Vatican, may mga hinuli na nga yata ng mga kardinal dahil sa korupsyon. So kahit, malinaw, kahit sa Vatican, nanuknukan ng may mga mabubuting kalooban, mga makadiyos, hindi po sila immune sa korupsyon. Yan po ang aking pinagbabasihan, para huwag sumang-ayon doon po sa mga nagsasabi ay mga bobotante kasi kayo mga Pilipino hindi kayo marunong pumili na iboboto Hindi po totoo yun. Sapagkat kahit na sinong pinakamatino ang ating iluluklok doon, wala pong garantiya na manatili siyang matino. Unang-una, hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na arukin ang kaibuturan ng puso, isipan ng mga kandidato kung gaano siya katino. Pangalawa, hindi po garantiya yun na pag ang matino ay manatiling matino sa harap ng matinding tukso. Pagka naandyan na po siya sa pwesto, lala, presidente ka, bilyones, dandang bilyon, trilyones pa umaabot. Ang kurakotable funds na pwede mong kaukawin. Abay, ang hirap. Ang bira, Mabuti kung ikaw lang. Paano pa yung nakapaligid sa'yo? Pag hindi mo binusog yung mga buhaya sa paligid mo, ikaw naman nasasakmalin nila. So, hindi po yun ang susi. Ang susi talaga, yung po accountability. Kailangan gumana ang checks and balances sa gobyerno. Paano gagana yan? Yan na kayo. Dito lang ako. Dadakuhan po natin yan, maya po lang. Ay so, ang pangalawa po nating photo komentaryo ay ito pong, dali, bakit kumalong ka na? Balik ka muna rin. Palagatin na natin para mas maganda laban. Sa araw po na ito, taong 1983, ang kauli-uli ang interview ni Ninoy Aquino. At siguro naman, sigurado ako na marami sa atin ang nakakapakinig ng mga talumpati ni Ninoy Aquino. At marami po tayo natututunan doon po sa kanyang mga ibinulgar. Dr. Jose Rizal din because kung sino mas magaling sa kanila. Magaling din ang sense of humor ni Gato Jose Rizal. Pero, di ko pa. Pero kung ako talaga, personal kong pagkilatis, palagay ko mas matindi ang sense of humor ni Ninoy. Diba? Hindi ako marinig sa kanya na sabi ng isang Hapon na may batas na tungkulin sa kanilang bansa nung bumisita rito. Pinuri niya tayo ng mga Pilipino sa pagsasabing, you
Filipinos are Iraqi. You have a president that robs you and a first lady that robs you more. May problema kasi sila sa pagpo-pronounce ng L, nagiging R. Diba? At syempre, sino makakalimot sa kwento ni Ninoy? Sabi niya, inihanda ang mental institusyon ng direktor dahil nakaschedule na pupunta si Pangulong mag-inspeksyon, si Pangulong Marcos. So, kanyang tinraining. Pag tumasa ko kanya ng isang daliri, kailangan palakpakan kayo. Pag tumasa ko ng 2 daliri, may palakpakan na, may hiyawan pa kayo. Pag tumasa ko ng 3 daliri, palakpakan na, hiyawan pa, lundagan pa kayo. O sige, gano'n na. Ano naman, mga baliw, hindi nagbabago ng isip yan So, nung natutunan nila yun, hindi na sila nagbabago ng isipan. Wala na pa iba-iba. Hindi ko may sabihan, baliw lang, hindi nagbabago ng isipan. So, dumating po yung araw na yun. At gano'n nga nangyari. Abay, alam mo lang, observant masyado itong ating dating Pangulong Ferdinand Evelyn Marcos. So, nung matapos na yung kanyang talumpati, sinenyasan niya si Direktor. Bakit sir? May napapansin ako doon sa isang sulok May isa doon Hindi kumikibo nakaupo lang, hindi ka tumayo, hindi pumalakpak, hindi umiyaw. Sir, mo lang pansinin yun. Bakit? Magaling na po yun. Ito na yan, bukas lalabas na yun. Di ba? So that's Ninoy Aquino. At sumalangit nawa, siguro wala namang kaduda-duda. At alam mo, sabi niya kay Cory Aquino, napaalala ko lang sa inyo, at informasyon na rin, FYI na rin sa hindi nakakabatid nito. Tinanong siya minsan ni Cory Aquino, Ninoy, ano ba naman yan? Nasaan yung mga tao, ang mga Pilipino na iyong ipinaglalaban? Di ba? Sabi nga niya Filipino is worth dying for. Di ba? Nasaan sila? Ano sagot niya kay Tita Cory? Relax ka lang, anya. Pagdating ng panahon sa dako karoon, magsisilabasan niyang mamamanga ka, magugulantang ka na lang. At yun nga nangyari nga po. Nung siya po ay pinaslang, sa kanya pong libing, ang nakatira kami noon, dito po sa isang building sa may malapit na sa yung kanto doon, pag kumanan ka papuntang Andalusia, pag kumaliwa ka papuntang Quiapo, dito ba? May building doon sa gawing kanan, doon kami nakatira sa 4th floor. Kaya kitang-kita po namin yung pong haba ng posisyon nang nakikipaglibing sa kanya, ang daming tao. Ang dami po talagang tao. So, tama sinasabi ninyo. Kasi nga naman, sentido común lang naman yan Kung ang pinaglalaban mo ay ang kapakanan ng puwersa 99.9% sa puwera, hindi po malayo talaga na sandamakmak ang susuporta sa iyo. Nga lang, nung panahon ng diktador na si Marcos, takot na magpakita ng suporta ang mga mamayan. Kamukha din ng panahon ng Kastila. Miski mga kamag-anak mismo ni Gat Andres Bonifacio, ayaw ipakita ang suporta nila kay Gat Andres Bonifacio. Katunayan, yung anak po nila, panganay na anak ni Gat Andres Bonifacio, namatay pa nga Kasi walang may gusto magpatuloy sa kanila kahit na isang gabi lang makapagpahinga sila. Sino ba yung asawa niya, naging asawa ni Nakpil, namatay po yung anak. Panahon ng Hapon, ganun din. Kasi, Pilipino tago, Pilipino turo. Panahon ni Digong, ganun din. Panahon ni Gloria. At ni Digong, ganun din. Takot tayong mga Pilipino na ipakita ang ating suporta sa mga biktima. Tayo mismo biktima, hindi tayo makakibok sa takot na tayo matukhang. Po? Next, sa ating pong photo komentaryo, o kaya nga po, isinilang, ito pong never forget, never again. Diba?
UPM. Nagawa siguro ito. Ano, mga estudyanteng UP. No? So, isinilang ang never again sa araw na ito. At yun nga, kumbaga unti-unti uminit, no? Hanggang sa sumabog po. No? Sumabog at nagkaroon po ng EDSA People Power Revolution. At malinaw naman kung sino po ang kanilang naging mukha. Mukha ng paglalakbay patungo sa kalayaan sa diwa ng demokrasya. Si Ninoy Aquino. At tayo nga po yung nagwagi. Hinangaan po tayo ng buong mundo. No? Mapayapang pamamaraan ng pagbabago. People Power Revolution, no, pinakamapayapang pamamaraan ng pagbabago. Noong mga panahon po ngayon, ako po ay nasa King Fahad Armed Forces Hospital nagtatrabaho. Kami po mga Pilipino doon, ala akong nakita ang Pilipino doon na talagang kumontra. Lahat po ay sumuporta. Katunayan, nagkaiyakan pa nga kami. Diba? Nung araw na talaga lubayas sa iba. Kasi kumbaga punong-puno po na ibusyon ang kaming mga Pilipino at hindi lamang po sa King Fahad Armed Forces Hospital. Malamang po, hindi lamang sa Saudi Arabia, at ng Pilipino po ay nagdiwang sa buong mundo. Kinabukasan at ng mga sumunod na araw, abay, tinitingala po kami ng mga puti. Ang taas ang tingin nila po sa amin. Kahit na sila ay mas matangkad kaysa ating mga Pilipino, tumitingala po sila sa atin. Asisti lamang po, hindi nagtagal. Lumabas na naman ang tunay na kulay, no, ng inggitan blues, no, power struggle ng mga Pilipino. Kaya nasira na naman po ang pagkakilala sa atin ng mundo. At isinila nga, Philippine Constitutional Commission of 1986. Ano? No? Alam niyo po, no, hindi naman sa sinisiraan ko sila lahat. Pero malinaw po para sa akin na sila po nagpahamak sa atin. Sapagkat ang nilimbag nila na konstitusyon, imbis na pandemokrasya, kinopya lamang po nila, ano po, ang pandiktadorya na 1935 konstitusyon. No? Kinopya lamang nila. No? Pandiktadorya po yung 1935 konstitusyon eh. No? Kahit huwag magdeklara ng martial law, ang sino mang pangulo, si Marcos sa mga panahon yun, pwede niya ipairal ang martial law. No? Silent mode lang. Kasi hawak nga niya yung sundalo, hawak niya ang pulis, hawak niya ang husgado. Hindi po ba? At hawak niya ang kahadiro, ang susi ng kahadiro. Guns, gold guns, nasa kanya. Pagka ungas pa siya, pwede siya magtayo ng Philippine Death Squad. Death Squad, katulad ng Davao Death Squad na nag-level up, naging pambansang Death Squad. Ano po? Kung hindi alam ng mga komisyonista po na ito, na pandiktadorya ang 1935 Constitution, kawawa naman sila. Mga ignoramos pala sila, mga tanga at bobo pala sila. Pero mas kawawa tayo. Dahil tayo po apektado eh. Itong mga ito, hindi naman sila naapektuhan dahil hindi naman sila. Maliban na lang kung kakalabanin nila yung nakapwesto, abay, magagamit sa kanila hukuman sa erbay palakasan ang nakaupo sa Malacanang. Pero mga ito nagkakamutan ng likod eh. Diba? At nagpaparti-partiyan, nagpapakasasa sa ating mga kayamanan. Malinaw po yan. Wala man po tayong solid na ebidensya na sila ay nagpaparti-partihan. No? Ang sinasabi lang natin dito, mataas po ang porsyento na ganun nga. At kung gugustuhin po nila, po pwede po talagang mangyari ang ganun. Po. And so, dati po pagpapatuloy, dakuan na po natin itong isa sa mga komisyonista, no po, na sige,
Attorney Christian Monsod. Humarap po siya doon kahapon sa pagdinig. At kanya po binigyang diin ng atin daw po na 1987 Constitution ay ang tema social justice. Social justice as in, ito po yung pinaglaban din nila Gat Andres Bonifacio. Ito din po ipinaglaban ng ating mga ninuno sa Hukbalahap. At ito din po pinaglaban natin o ng inyong mga magulang na kaidaran po namin dito po sa EDSA People Power. Social justice. Ano po? Now, ano po ang punot dulo? Bakit ba hindi po makapagsilbi ng tapat? Hindi nila mailalapag sa mamayan ang social justice. Ano po? Isan mo? Pagmimiyari na lupain, kinakamkam po nila. Pondo sa housing projects, binubulsa nila. Pondo sa ayuda, binubulsa din nila. Pondo sa health services, binubulsa din nila. Sabi nga ni Jun Rosada mga demonyo na talaga ito ating gobyerno. Lahat na lang ninanakaw. Pati yung pagkain para sa mga bata. Diba? May pondo para sa pagkain para sa mga bata. Binubulsa din nila. So kung hindi sila mga demonyo at diablo, ano tawag mo sa kanila? So, ngayon, yan po yung ilang bahagi lamang. Ayuda, binubulsa din po nila. Yung flood control, para sa kapakanan ng mga mamamayan. Marami ang nangangamatay dahil po sa leptospirosis. Ano po? Mano ba namang, yung ayuda ay bilhin na ng bota, bigyan na ng bota yung mga mamamayan sa mga binabambayan. Pero dahil mga swapa nga po sila, mga adik po sila sa kwarta, ayaw nila na mamahagi ng kanilang mga ninanakaw. Ngayon, buwaka nila. Pero kung tayo po ay mga matitino, ay hindi kumikibo, mas buwaka po natin. Kaya kailangan po kumibo tayo. Kaya lang naman namamayagpag itong mga demonyong ito sa gobyerno, kasi hindi nga tayo kumikibo Wala tayong bayag, karamihan sa atin, walang bayag para ipaglaban ang sariling kapakanan, karapatan at kinabukasan. At kapakanan, karapatan at kinabukasan ng mga kapwa-apuhan. Ayaw po ipaglaban. Ayaw daw nilang mamulitika. Lahat ng ginagawa natin, pamumulitika Isinilang tayo. Paglabas po natin sa pabrika, sa sinapupunan ng ating mga ina, namumulitika na tayo, sa sandaling umiyak na tayo, pamumulitika na po yung ginagawa natin. Mga ungas po itong mga tayo. Well, anyway, sa pagdinig po, anong giniit ni Atty. Monsod, Christian Monsod? Ang mali daw, hindi pa hanggang ngayon na isa sa batas ang anti-political dynasty law. Yun daw ang mali. So, ulitin ko ulit. Idiretso ko na itong tanong na ito kay Christian Monsod. At sa mga senador, kay Senador Ping Lacson na nagsusulong ng anti-political dynasty law at kung sino-sino pa ibang senador na ganoon din. Si Kiko Pangilinan na din sinusulong. At kay Chairman Senadora Risa Hontiveros. Anong anting-anting ang nakikita po ninyo na magkameron ito pong anti-political dynasty law para po maharang ang rumaragasang daluyong ng korupsyon? Meron ba? Kilatisin po natin. Ito pong political dynasty, ang kumbaga reason for being na ito. Ang layunin po nito ay takipan. Kapag na bumaba ng mayor ang tatay ng pamilya, susunod yung asawa, o kundi man yung kabit, o kundi man yung anak, o sino sa kanilang pamilya. Nang sa ganun, lahat po ng record sa munisipyo, pagka mayor pala pinag-usapan natin dito ay huwag mailabas.
Kasi kung may labas, baka makasuhan siya. Although, hawak pa rin niya yung piskal, no? Malamang hindi siya makasuhan. Hawak din nila yung resident ombudsman, resident auditor ng COA, no, ha? Hawak pa din po nila yun. So malamang yung may ebidensya nasunog na or what. Kung hindi man yung buong record section po ng munisipyo sinusunog nila pagka delikado sa tingin nila at paalis na sila sa pwesto. Ano po. So malamang hindi rin po sila makakasuhan. Kung hawak pa nila ang presidente o may kaalyado na ng presidente, lalong hindi po sila makakasuhan. So walang silbi, sa madaling sabi, ito pong anti-political dynasty law. Wala pong silbi ito. Inutil din po ito. Ano po? Masabi lang na may ginagawa sila. Ano po? Now, ang galing na natin ito. Okay. Anong may silbi? Ito po. Ito po talaga ang pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. Ito pong si Thomas Jefferson ay isa pong founding father ng United States of America, Republican Constitution. Opo. Republic of the United States of America, Federal Constitution, Federal Government. Ito po ang founding father. Tinanong po siya kasi may agam-agam Nung nilimbag nila ang United States Constitution noong 1787, po, ni isa sa mga delegado walang alam kung ano ipapalaman sa saligang batas. Pwera na lamang po sa isang probiso. At yun po ay ang karapatan ng mga mamayan sa hukumang trial by jury. Ano po? Yan po ang pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. So may isang hindi mapakali na delegado din. Nagtanong sa kanya, Mang Tomas, paano ba sasarap kainin ang lechon? Kidding aside, sabi sa kanya, matindi yung pong puder na ibinibigay natin sa ating magiging Pangulo. Paano na lang kung mas malupit pa ito kaysa kay King George ng Great Britain? Hindi kawawa tayong mga mamayan. Huwag ka niya mag-alala. Sapagkat aking pinagpapalagay na hukuman trial by jury of the people pa lamang ang mekanismong naisip na ng tao upang rendahan ang anumang gobyerno sa mga prinsipyo ng saligang batas. No? At tunay naman, kumbagat nataga na po sa panahon ang anting-anting meron ang hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people, para kanilang ipagtanggol, meron po silang kalasag at tabak, ang mamayan laban sa mga abusado, traidor at kawatan sa pamahalaan. Sila po mismo nagpapanagot bilang mga jurors gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao. Tinutuklas po nila ang katotohanan sa bawat kaso. Kung sino ang sinungaling, kung nag-aakasa ba, o yung pong akusado. Tulad po ng 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, siyempre, US citizen, kwalipikado po na maging juror. At yan po ang dapat umiral din po sa atin sa bayan ito, sapagkat bilang demokratikong bansa, taal na karapatan po natin o birthright po natin ang maging hukom, juror sa hukuman trial by jury. At ang trial by jury po, ay yan po ang pandemokratikong sistema ng katarungan. At yan po ang dapat umiral sa ating bayan para sigurado ang paghahari ng rule of law. At tama naman si
Senadora Risa kahapon. Hindi po mahirap na bansa ang Pilipinas. Plundered na tayo. Ha? Rumaragasa lang ang daluyong ng korupsyon sa bansa. Kaya itong ilang mga kawatan, traidor, sa pamahalaan ay nanggigitata sa nakaw na kayamanan. Samantalang ang mga asahanay natin puwersa 99.9% sa pera, marami po sa sementeryo na lang nakatira. Hindi pa ba tayo maninindigan? Kumibo tayo mga matitino. Sandamakmak po tayo upang ito pong ilang may sungay. Abay, huwag nang magtatagumpay. Oh. Ay so, ano po tayo? Okay, so siguro naman po malinaw na po yung ating kung may kulang pa, kung meron po kayong kontra-argumento, ilapag po ninyo sa komentaryo nyo. No? At atin pong bibigyan daan yan, atin pong pagbabalik-taktakan, titilatisin po natin yan sa mga susunod po nating mga episode. So, ito po yung ating Philippine Trial by Jury Movement na matagal ko na pong isinusulong. Sa maraming pagkakataon, sa maraming lugar, ako po ay nakapagsagawa na ng juror awareness and open forum. Sa beauty ng hukuman trial by jury, kumpara sa kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mga abusado, traidor, at kawatang kuno ay politician na uso sa ating bayan sa mahaba na pong panahon. So, teka muna, hindi umaandar ito, paandarin po natin mga ito. No? Saan yun? Ayan. Ito po ay grupo po ng guardians sa gawi ito ng Fairview. Na atin pong mga nakadaupang palad at kung saan nagsagawa po tayo ng Juror Awareness and Open Forum sa beauty nga na hukuman trial by jury. Ito naman po ay sa 5 Pillars of Justice of the Philippines / International po ni General, ng founder si General Larry Grahida. Bro, shout out sa iyo at sa grupo. Po. Ako din ay nanumbran na director ng 5PJP po, for Justice Change Trial by Jury. Ito naman po, pinisenta din po natin sa Malacanang panahon ni Pinoy kay Secretary Coloma. Ito naman po ang aking Rotary family po, o kung saan karamihan din po dyan sumusuporta. Si Mr. Jury, alam niyo po si Mr. Jury, Attorney Vic Velasquez, graduate po ito with flying colors sa UP Law Center o UP Law. At siya po ay kumbaga nung gumraduate, umuusok ang ilong niya para ipagtanggol ang mga naapi, para umira sa bayan ang rule of law. Pero dismaya po siya. Unang sabak po lang niya sa korte, nakita niya na ang kabuktutan ng hukuman trial by palakasan. So tumakbo siya ng Amerika, doon siya nag-practice sa Texas at New York. Dumating po yung panahon na siya po yung na-diagnose at na kailangan niyang i-triple bypass operation. Sa gabi, bago kinabukasan siya operahan, o sa araw, dispara sa kanya operasyon, siya po ay binigyan ng orientation ng kanya pong heart surgeon. At doon po niya, kasi doon tapatan talaga lahat ng mga posibilidad, kailangan ng doktor sa iyo, otherwise pwede mo siya sampa ng medical malpractice. So sinabi sa kanya na kung anong posibilidad, kung magising po ba siya o hindi na. Kaya nung gabi, bago siya natulog, nagmulay-mulay siya, nagnilay-nilay, at siya po ay naglapag ng covenant sa Panginoon. Kasi tinanong niya sarili niya, kung natupad niya ba ang utos ng Panginoon, be your brothers and sisters keeper. Diba? Nung ako ay nasa kulungan, dinalaw mo ba ako? Nung ako'y gutom, pinakain mo ba ako? Nung ako'y nauuhaw, pinainom mo ba ako? Nung ako'y
palamir na sa kalye, walang matutuluyan, binuksan mo ba yung pinto para sa akin? Ano man ang ginawa mo para sa pinakaaba kong kapatid, yun ay iyong ginawa para sa akin. Ay, so napagtanto niya. Ha? Pamilyan niya lang. Kumbaga, ang binigyan niya ng, kumbaga, natulungan niya o kumbaga, ang pinagpala niya. Yung kanyang mga kapwa tao, halos wala. So sabi niya, Panginoon, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon at pag ako po ay nakaligtas dito, dinugtungan niyo ang aking buhay, ako po ay magsasagawa ng advokasya. Advokasya sa aking pong bayan, diba, para mapairal ang jury justice system sa bansa. At kaya siya nga ay nagbigyan ng Panginoon, nadugtungan ng kanyang buhay, umuwi po siya rito. At talagang tinupad niya po yung kanyang covenant sa Panginoon. Mahigit 2 taon, araw-araw sila nagpo-programa sa DCRJ para i-promote ang jury justice system. Dahil nga lamang, hindi pa po masyadong uso noon, yung pong social media. Kaya hindi po masyadong lumaganap ang kanilang advocacy. At any rate, yan po si Mr. Jury, Attorney Vic Velasquez. And so, ano po ba itong ating Juro Revolution? Ang pangunahin po natin isusulong dito ay maamendahan ang Bill of Rights. Juro Revolution simply means empowering we, the sovereign but powerless Filipino people as jurors in a trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Hindi po ito turo-turo. Ano po? Nilarapol lahat po ng 18 anyos pataas. At yung po mga prospective jurors, sinasala pa po yun sa final jury selection process na kung tawagin ay voir dire. Ano po? Speak the truth in pain of penalty. Ano po? So, ang sumasala po rito, kumitilatis, ay yung pong judge, at yung pong prosecutor at yung defense lawyer. Kanila pong kikilatisin kung sino-sino doon sa prospective jurors ang walang bias sa magkabilang panig. May judge pa rin po rito. Pero ang judge po rito, presiding officer, referee, siya po ang nagdidesisyon kung yung mga ebidensya, testimonya ay pwede ipasok doon po sa kaso. Pwede ilapag, ipakita sa mga jurors. At ang mga jurors naman ang magdidesisyon, maghahanap sa katotohanan. Sa madaling sabi, ang trabaho po ng judge dito at ng mga abogado, hanapin ang batas. Dalawa po ang hinahanap palagi sa kaso, kung ano yung batas at kung ano yung katotohanan. So, ano po ang ating amendahan? Amendahan po natin ito pong Bill of Rights. Alam nyo, ang Bill of Rights po, ito po ay kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa pamahalaan, sa mga iniluklok sa pamahalaan. So, sword of Damocles hanging over the heads. Ngunit, ang ating pong mga karapatan, Bill of Rights, tinimbang, ngunit kulang na kulang. Yung pangunahin po, na prinsipyo o karapatan natin mga Pilipino ng mga mamayan, hindi po na isinamay pinagkait. Actually, 2 karapatan po sa Bill of Rights, sa demokratikong gobyerno ang pinagkait sa atin. The right to keep and bear arms and the right to trial by jury. Yan po pinagkait po sa atin ng mga lumimbag nung huwad na demokrasya ng 1935 Constitution na nagpatuloy din lamang doon po sa huwad din na 1987 Constitution. Po. So, amindahan po natin Article 3, Bill of Rights, Section 14, Paragraph 1. Papalaman po natin doon, paningit, walang sinuman na maaring kasuhan ng kriminal o sibil, maliban na lamang kung meron po akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Ang grand jury po ay binubuo ng 16 hanggang 23 kataong mga pangkaraniwang, hindi pangkaraniwan,
pribadong mga mamayan. Dalawang klase naman po tayo mga soberanong Pilipino. Ha? Yung isa po, yung pong mga pribadong mga mamayan. Yung isa naman, yung pong ating mga lingkod bayan o public servant. Wala po, there is no such thing as ordinaryo o pangkaraniwang mga mamayan. Wala po yun. Ang meron lamang po ng ganyan sa mga monarkiya. Kung saan meron po silang monarchy, ano po, pamilya nito, meron po silang mga nobility, opo, yung Panginoong mga reliyosong sektor at Panginoong may lupa, may freemen at may mga alipin, ano po. So, sa paragraph 2 naman, papalaman po natin paningin. Lahat ng akusado, bibigyan ng pampubliko mabilis at patas sa paglilitis sa hukumang hurado soberano or sa trial by jury of we the sovereign Filipino people, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Ulit po, hindi po ito turo-turo, ha? Nirarapol po para po patas na patas po. So, malinaw po na kaya natin dapat na idagdag ito sa Bill of Rights sapagkat, yun na nga, inuulit ko, tinimbang, ngunit kulang na kulang po ating Bill of Rights. Yun po. At ito po ay sigurado ako na ating hindi lamang tungkulin at karapatan. Karapatan po natin at patriotikong tungkulin po ito nating mga soberanong mga mamayan Pilipino. Bakit kanyo? Basahin po ninyo ang atin pong preamble ng bill ng atin pong saligang batas ng konstitusyon. Kung saan sa pinaka-border sinasabi, kami, mga soberanong mamayang Pilipino, imploring the aid of the Almighty God, na umihirit ng gabay at patnubay sa Panginoon in order to create a just at humane society para po kami makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. So, obligasyon po natin malinaw na malinaw. Ano po? At kaya kailangan din imaidagdag itong Bill of Rights natin mamindahan sapagkat di po sapat na meron lang tayong freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression, and the right to suffrage. Hindi po sapat yun. Kasi anin mo freedom of speech? Hindi mo siya nakikinig sa mga sinasabi natin, gano'ng swak to, pasok sa sentido komun. Diba? At pasok sa mga letra at espiritu ng batas, hindi mo siya makikinig sa atin eh. Kasi kontrolado na hukuman eh. Lahat po inuhusgahan, lahat ng usapin doon sa hukuman. Diba? Huling baluarte ng demokrasya, hukuman. So, tingnan nyo, ginawa ng Teresa Judas ng mga mahistado. Ano ba? So, kailangan po natin ating amendan ang ating Bill of Rights. At paano natin ma-amendan yan? Siyempre, magsama-sama po tayo dito po sa Philippine Trial by Jury Movement at sa ating pong political arm, ano po, ang partido KKK 2.0 Demokratiko. Ano po? Ang ating pong mga kakandidato rito, kaya pumasok tayo sa political arena eh. Dalawa naman pagpipilian natin eh. Either revolusyon na madugo para baklasin yung mga demonyo sa gobyerno at palitan ng saligang batas o dadaanin natin sa halalan. Diba? Dadaanin natin sa demokratiko at mapayapang pamamaraan halalan. So pasok po tayo sa political arena. At ang ating pong mga kandidato magmumula po sa ating hanay ng pwersa 99.9% sa pwersa. Babanggain po natin yung administrasyon, yan pong oposisyon, sapagkat yung mga yan naman, wala naman silang solusyon sa korupsyon. Tayo lang ang meron. Tayo pong solusyon sa rumaragasang daluyong ng korupsyon. Ano po? So, kung hindi man po, mas maganda kung lahat tayo po mapasok, tatakbo sa anong posisyon na kaya natin. Kung hindi man,
tayo po lahat ay merong karapatan, pantay-pantay na karapatan na mag-endorso. Isa ko na, hari po ini-endorso at hari naway, yakapin po nila ating dakila at dalisay na advokasya. Ano po, Juro Revolution, Juro Advocacy. Sina po Justice Antonio Carpio, naging Chief Justice Renato Puno. No? Kasama din po sa aking short list. No? Nire-recommenda ko pagkapangulo o hindi man senador. Ano po si Attorney Harold Respicio. Ano po? Nandiyan din po si Colonel Kirubin, Ariel Kirubin, General Renato P. Miranda, dating Senadora Laila de Lima, dating BIR Commissioner, BIR ba? Hindi. COA Commissioner Heidi Mendoza. Pag nag-retire na po itong si ano siya, PAO Chief President Acosta. Ano po? Si Mayor Magalong, Mayor Vico Soto, Attorney Shell Jokno, si dating Senador Trillanes. Yan po ang ating pong mga malaki ang posibilidad na yakapin po nila ang ating pong advokasya dahil nakikita naman po natin na talagang nagkikipaglaban sila. Pero sana mapagtanto nila na hindi sapat yung pong kanilang mabuting hangarin po lamang, matino po lamang ng pagkatao ang puhunan dito. Hindi po sapat. Kailangan meron pong konkretong plataforma, konkretong panukalang batas, amenda sa Bill of Rights, nang sa ganon ay talagang hindi na po pwedeng kalikutin, sindikatuin, manipulahin ng kahit na Pangulo ang hukumang trial by jury. Independent talaga po na hukuman ang trial by jury. At para po mapanatagin yung kalooban, lahat po ng ating kandidato ay pipirma ng covenant. Sagradong kasunduan sa mga mamayan. Kung saan nakaukit doon, na kapag siya'y naluklok bilang senador o kinatawan sa Kamara, either district representative o siya po ay party list representative, ang unang gagawin niya pagbukas ng Kongreso, ihain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Ilagay ang batas sa kamay ng mga mamayan bilang mga juror o hurado sa hukumang trial by jury o BUI, the sovereign Filipino people. Kapag hindi po niya ginawa yan sa loob ng reasonable period of 3 months time, abay kailangan po niyang magbitiw sa tungkulin. Pag hindi niya ginawa yon, yung pong kanyang pinirmahan ay maaaring gamitin ng kahit na sinong botante, kahit na hindi pa kasali sa partido KKK 2.0 Demokratiko, para po magayin ng mandamus petition sa Korte Suprema upang siya mapatalsik sa pwesto. At para siguraduhin po ating tagumpay, tayo din po mismo sa puwersa 99.9% sa pera ang tatayo bilang makinarya politika. Pangunahin po nating ambag ang ating pong tigitigisang sagradong boto na pag pinagsama-sama sandamakmak para po tayong walis tingting, matibay na matibay at kayang-kayang walisin lahat ng mga diablo at demonyo sa gobyerno ng mga abusado, traidor at kawatang kuno ay politisyan. At kung meron po tayo may ambag para pambili ng kapit pandesal sa ating pong mga volunteers, huwag po nating ipagmaramot sa ating pong team bureau. Malinaw po ba? Kung kayo po mayroong argumento, pabor o kontra, ilapag po ninyo dito. Para po ating mahimay ng usumag, balitaktakan po natin, kilatisin po natin. Nang sa ganun ay mapalutan po natin ang the best way to move forward. Kaya, sa 99.9% sa pera, dapat lang juror ka. Kapag po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Pitkilatis Lagares ko lamang, PhD Public Administration Honoris Causa. Muli, pahirit ko ng suporta
Oh, mag-subscribe, like, and share. Ito pong ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Oh? Muli, may God bless us all. May God bless Philippines. Oy, hindi mo na dapat kami